Yan, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon yung biyaya po ng kagalingan. Medyo tumatahol na lang ng kaunti. Tahulan po kami din eh. Pero yun po, salamat sa Panginoon. Halos sa linggo mahigit. Pero biyaya ng Panginoon ay salamat po sa kanyang pagpapagaling. Ano po. Ang highlight po ng aking pagpapasalamat, actually ito ay during anniversary pa. After, one week after no anniversary. Parang a week before ng anniversary, syempre, bisihan tayo dito. Bigla na lang pong may nag-chat sa akin, yung aking former boss. As in, biglang-bigla. Wala naman kami pinag-usapan, wala naman akong story na nireplyan siya. Bigla na lang siyang nangumusta. Kumusta daw, ganyan. Ay di yun, sabi ko ay ito po, okay naman, busy sa preparation po ng anniversary. Sabi niya, anniversary niyo pala. Sabi niya, kaya pala, nilid daw siya ng Holy Spirit na i-chat ako kasi meron palang ganong pangailangan. At papasalamat ako sa Panginoon kasi sabi niya, send ka sa akin ng bank account number, tapos ganyan, send daw sila ng kaunting love gift. So sa madalit sabi, hindi siya dumating before anniversary since yung aking former boss ay nasa Spain. At sa company, marami pong mga proseso. So kinailangang ako ay after a week, kinailangan pumunta ako sa company para mag-show up. Yung pala, namimiss lang daw ako. Salamat sa Panginoon dahil hindi ko expected, as in out of, wala naman ngang communication, pero salamat sa Panginoon na yung biglang-biglang yon ay ibig sabihin talaga kinausap siya ng Panginoon na naging channel of blessing siya. Nagbigay po ng nasa 30K sa atin. Ano po. So, ako'y tuwan-tuwa po dahil nung nagpunta ako doon a week after, kasi po may mga time na pag general meeting, nung una ini-invite nila ako to pray, ganyan, hanggang sana na-invite na mag-speak, na pailan-ilan, ganyan. So, nung time na yon nung nakita na ulit kami, hindi naman kami ni boss, kundi kumbaga yung mga former employee din, mga katrabaho ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung na-meet ko ay nakasama ko siya nung lockdown. Nung halos 10 months kami doon sa office na nakatira nung time ng COVID. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yun palang paninindigan ko noon ay nagbunga pala. Ako nagpapasalamat sa Panginoon na kasi siya ay naligtas, although hindi naman sa Baptist napunta. Pero bukang bibig niya, siya ay tuwan-tuwa sa Panginoong Jesus. Siya ay pasalamat sa Panginoong Jesus. Ako ay nagpapasalamat dahil hindi ko in-expect na may mga ganun palang paggawa ang Panginoon. Kaya pala sabi ko, ang mga post nito ay kakaiba na. Tapos, halos karamihan na sa mga employees ay mga Christian na. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon na hindi pala talaga sayang na ikaw ay nanindigan. Kasi talagang yung 10 months kayong magkakasama ay napakasikip ng lugar. 3 palapag lang siya. Tapos during that time, online lang. So, tas nakapagkaroon din naman kami ng Bible study noon. Parang mga ilang months bago ako umalis doon. Nung 2021 yata ako dumating dito. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang chat sa akin ni boss ay salamat dahil meron akong kapatid sa Panginoon. Meron daw siyang sister in Christ na nakakadamay. Kumbaga alam ang mga struggles na yun ay hindi struggle hindi dahil kumbaga bilang tao, kundi bilang siya anak ng Diyos. Sabi niya kaya nung time na yun po kasi nung sila nagbigay sa atin, ang company po ay nag-struggle sila. Pero ang bukang bibig ni boss ay ang sabi niya, hindi porket nasa struggling period kami ay hindi kami magbibigay para sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat dahil yung ganung puso, kumbaga daig na daig, kahit ako sabi ko, daig na daig ako parang hindi, iba yung pananaw niya sa mga ganung pagkakataon, sa mga ganung bagay. Kaya ako nagpapasalamat na yung influence pala bilang isang Kristiyano ay pag gumawa talaga ang Panginoon ay meron yan, tuloy-tuloy na paggawa. Salamat sa Panginoon doon. Ako ay sobrang nagpapasalamat dahil yung mga katrabaho ko noon,
ang mga posts na ngayon, ang mga pangungumusta na, may mga verses na, may mga, kumbaga, patungkol na sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga na hindi lugi talaga na ikaw ay manindigan bilang isang Kristiyano, lalo sa trabaho. As in, nung pagdating ko doon, wala kahit isa Kristiyano doon. No? Tapos nagkaroon pa ng nakasama ng baptist, tapos ipangit naman ng patotoo. Hindi, kumbaga biyaya, hindi talaga sa religion ka talaga titingin, talagang sa Panginoon. At salamat sa biyayang yon na siya'y ginamit ng Panginoon. Biruin niyo yung ganung halaga, ay hindi naman siya member, kung magtutuusin. Kumbaga, magkakilala lang kami nun sa work, tapos basta lumalim lang siya ng lumalim dahil nung ako'y na-promote na kinailangan kong magpaalam kay pastor, kina Kuya Hen, kina Kuya Ambet, na dahil parang kailangan na maging executive assistant daw ako nung time na yun. So, parang dun siya nag-start na naku-curious, bakit ganito itong batang to na nung inofferan ng position, ang sinagot ko sa kanya ay pagpe-pray ko muna po. Yan, parang dun po siya nag-start na ma-curious sa aking pananampalataya. So after noon, lagi na kaming every time na magkaka-chat ay hindi boss at saka employee, kundi patungkol sa Panginoon. Kaya pag every time na nanghihingi ako ng mga prayer request nila, yung pagpapasalamat nila na ibig sabihin part talaga sila ng buhay ko din bilang isang Kristiyano. Kaya salamat po sa Panginoon at may mga ginagamit na mga influences ang Panginoon. Although, sabi ko nga kasi, napakadali namang bumalik anytime. Kasi ang offer sa akin, mag-chat ka lang kapag gusto mong bumalik anytime. Pwede, ganyan. Papasalamat ako sa Panginoon dahil hindi nila nakalimutan yung connection dahil ako'y Kristiyano, dahil ako'y anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon doon. At kaya yung pagpapasalamat nila sa akin, ay pinagpapasalamat ko naman sa Panginoon na meron palang naiwan akong, kumbaga, legacy sa kanila, hindi ang sarili ko, kundi ang Panginoong Jesus. At yung salamat sa biyayang yun. Dahil talagang nung time na yun, nung anniversaryhan, syempre, drain na drain ka, sobrang may construction, may dapat gawin, may dapat i-accomplish na ganito. And then biglang nangyari yon. So parang ako in-encourage ng Panginoon ulit sa ganung mga tagpo. Kaya salamat sa Panginoon sa biyayang yon. At yun nga po sa kagalingan din ng aking mga kapatid, ni Atara, yan, ni Atina, at yan po sa amin din mga workers. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dun sa din pong ginagawang weekly devotion. Nagpapasalamat ako sa mga girls na nagpapatuloy sa kabila ng ang dami natin mga struggles, pero salamat sa Panginoon na kumbaga yun ay simpleng notebook lamang, pero yun ay may dating sa akin. Salamat sa Panginoon na kahit nung time na ako ay may sakit na hindi ko sila maintindihan, salamat nandyan si Gara sa financial. Salamat meron ng may mapapasahan na. Salamat kay Gara, kay Ma'am Denise, kay Claire. Salamat sa Panginoon dahil ayoko kasing iparamdam sa kanila yung naramdaman ko nung time ng kay Ate Arlene na sobrang yung bigla akong dumating, itong gagawin mo. Ha? Yung walang training, hindi mo alam kung anong gagawin, ganyan. So yun ang sinabi ko kay Gara na ayokong iparamdam yun sa'yo kasi as in nakakabaliw. Yung 2021 na tinatrabaho mo, babalik ka pa ng 3 years kasi kailangan mong anuhin yung process, kailangan mong i-audit. Bakit ganun? Bakit ganito? Ganyan. Kaya ako pa pasalamat sa Panginoon na bagaman may kanya-kanyang kabisihan, tulad to si Gara, inuutay-utay ko talaga siya na paunti-unti ini-endorse ko sa kanya yung mga sa financial ministry. Kasi ang hirap pag na-drain, lalo pag numbers talaga, pag utak ang ang dinali. Pero salamat sa Panginoon dahil nung ako po yung nag-send ng ating financial statement kay Ate Emily, yung pong nagawa ng ating financial statement, nagulat din siya, ang laki ng expenses nyo. Ngayon po, hinihingi na niya sa akin yung details kasi kahit siya nagulat din. Pero sabi ko, biyaya po ng Panginoon na nag-provide po siya ng magagastos. At salamat po sa biyaya ng Panginoon na natutuwa. Ang church po ay napaka-giver. Salamat sa inyo, sa mga nasa abroad, sa online,
At ako po'y natutuwa, merong nagme-message po sa atin, hindi po siya member, hindi po sila member, actually dalawa. Meron pong isang YS na attender online. Siya po ay regular ang papagpadala ng tithes. Siya po hindi member. At meron pong isa na kinikilala ko pa, hindi ko matrace kung sino. Meron pong from Korea na nagpadala ng tithes. Pero yun po'y bahala ng Panginoon sa kanya. Tinetrace ko kasi gusto ko sanang pasalamatan man lang, gusto ko makumusta man lang, ganyan-ganyan. May pag-praise siya. Hindi ko siya matrace, Kaya kinontak ko si Kuya Ambet. Hindi rin ko kilala ni Kuya Ambet, Pero yun nga, salamat sa Panginoon dahil ang atin pong gawain ay talagang sa palago, Kaya salamat sa Panginoon sa lahat naman tatapat. Alam kong may kanya-kanya kayong struggles, At ako'y natutuwa sa Panginoon kasi kita ko kung gaano kayo, yung weekly na giving, tas kung paano kayo din nag-struggle sa work, sa family. Kaya ako, sa aking sarili, wala akong karapatan para sayangin ang pera na dumarating sa church. Kaya ako nagagalit talaga sa mga kasama ko dito. Kapag yung gamit sinisira, hindi iniingatan, masakit sa akin yun. Kasi kita ko yung struggle ng mga members bago nila ibigay. Bago nila napagtapatan yan, bago napagtrabahuhan, tapos tayong gagamit na lang. Parang ayaw nating ayusin. Ako doon talaga ako nagagalit. Kasi, tayo gagamit na lang. Mahalin natin kung gaano sila nagtatapat sa Panginoon, ganun din tayo magtapat sa paggamit. Mahalin yung mga dapat na mga gamit na ating ginagamit. Kasi kung tayo pa ang bibili niyan, baka tayo hindi makabili ng isa. Kaya yun, salamat sa Panginoon. Kayo po lahat ay encouragement sa akin, sa pag-handle ng giving. Mabigat siya, pero ang church kasi, ako natutuwa kasi dahil kung paano ang bawat isa ay giver talaga, ako ay nagpapasalamat na karapatan ko para ako hindi magtapat sa Panginoon. Kasi ako matatanggap na lang, Pero kayo talagang araw-araw magtatrabaho, magpupuyat, magpapagod. May mga pamilya kayo, pero nagtatapat. Salamat po sa Panginoon, sa lahat ng mga members. Kayo po talaga ay pagpapala sa akin. Salamat po.